Mali yata ako na pinagbakasyon ko siya kay mama. Imbis na malungkot siya dahil hindi niya kami makakasama, pero bakit naman tuwan-tuwa? Solo-solo nila lahat dito ang buong bahay. Imbis na pumila kami ng pagkahaba-haba para lang matikman to, gumawa na lang din kami dito. Nagluto kami ng halos 20 kilong baga. Imbis na pumila kami doon ng pagkatagal-tagal, nagluto na lang kami nitong pinag-craven namin. Andito kami ngayon kay mama dahil si Mika ay magbabakasyon. Sa sinaasahan ko pa naman nahahabulin niya ako at malulungkot siya. Pero bakit naman ganito ang nangyari? Okay lang sa kanya na magbakasyon siya dito kasama ang lola niya kahit hindi niya kami makakasama. Lumalabas na talaga na mas gusto niya sa nanay ko kaysa sa akin. Ilang beses na kami nagbababay dito pero wala lang sa kanya. Ako ang nagluwal pero bakit naman mas gusto niya pa sa lola niya? Medyo nagaantay pa ako dito ng konti, baka magdalawang isip siya. Pero wala talaga at hindi man lang siya sumama sa amin. Medyo umalis kami na malungkot dito dahil hindi kami sanay nang wala si Mika sa tabi namin. Sis ko pa, kailan kaya matatapos itong mga papeles na to? Lahat ng mga binibenta namin product, pinapatest namin isa-isa. Lumalaki na ang iBag ko sa sobrang haba ng proseso para lang ma-test to. Bago namin i-release to, talaga sinisigurado namin na malinis, maayos at dumaan sa tamang proseso. Pero nakakawala naman ng pagod kapag lumabas na ang result ng test. Mapapatunayan na namin sa inyo na malinis at maayos lahat ng gawa namin. Bigla ako napatulala dito kay namimiss ko si Mika. 1 week nga siya magbabakasyon dun kay mama pero gusto ko nang kunin. Sisi ko po, yung buong sopa isinakop na ng balyena. Nung wala dito si Mika sa bahay, medyo napansin ko tahimik lang sila at talagang hindi sila naglalaro. Halaga, umunat lang siya saglit pero hindi na siya nakagalaw. Ang tahimik ng bahay kapag wala si Mika dito. Sisi ko po, nagbuhay dalaga at binata ang mga magulang ni Mika. Sinulit na lang namin ang bakasyon niya do kay hindi naman kami na-miss ni Mika. Tinatanong ko si mama kung hinahanap ba kami pero wala talaga. Ganun ba talaga mas matimbang ang mga lola kaysa sa ating mga nanay? Umila kami dito ng pagkahaba-haba pero naubusan din kami. Namasa na lang ang mga kilikili namin pero hindi kami nakatikim. Kaya eto na ang oras para ilabas ang malaking kawali. Nilagay na nga ni Burikok etong 20 kilong baga ni Porky. Naglagay kami ng bawang, sibuyas at tanglad para mawala ang lansa. Habang wala si Mika, ginugol na lang namin yung oras namin para magluto ng 20 kilong baga. Ibinuhos niya na nga dito lahat ng paminta at mga asin. Halaka, dahil sa hindi namin natikman kagabi yung pinagpilahan namin, nagluto kami ng 20 kilo. Hindi ko alam kung ilang oras natapos yung pagpapakulo dyan para mawala yung lansa. Pero eto na ang kinalabasan niya at sobrang lambot. Iniwa-hiwa nga ni Balatubs na maliliit para nga mas madaling maluto. Sinulit na namin ang bakasyon ni Mika at nakapagluto kami ng mga ganito na hindi namin namamalayan. Minarinate na namin siya at nilagyan namin ng asukal. Tsaka namin siya pinrito sa maraming mantika. Ako na nga ang nagpresenta maghalo-halo dyan, kaya lang naman ang madaling gawin. Ilang beses kami nagbuhos ng asukal dito para makuha namin yung tamang tamis. Kunwari lang ako ang nagluluto pero nagpapanggap lang ako dyan. Nakikigulo lang ako para maisama ako sa video. Eto na nga, luto na siya. Kung yung pinagpilahan namin kagabi, ang tawag nila dyan ay baga ng mama mo. Eto kaya ano kaya magandang itawag dito? Diba? Hindi na kami mauubusan at hindi na kami pipila ng pagkahaba-haba doon. Nilagay na namin sa jar at ilalagay namin sa machine para nga ma-sterilize. Para kahit ilang buwan namin hindi buksan, hindi siya masisira. Pagkatapos namin magluto, may naglaro ng rabbit ni Mika. Akala niya talaga totoong rabbit kay gumagalaw. Habang naglalaro dyan si Kimpoy, tinawagan ko si Mika dahil baka hindi na ako kilala ng anak ko. Kung gusto niyo din na may ganyan na gumagalaw na rabbit, ilalagay ko dyan kung saan mabibili.